muna tayo sa mga impeachment na yan ngayon. I-reactionan ko lang tong si Lula na naman. Galit na galit dito sa kanyang pension na hindi niya siguro hindi na makuha-kuha ng na siguro alam naman natin kapag opisina ng gobyerno ganun sila kagarapal. Naranasan namin yan dito sa Spain mismo sa opisina ng OWA dito. Muntik na rin akong makipagsagutan dito sa isang empleyado ng kapwa Filipino na ang angas ang hambog, bakla pa naman. Although hindi ako sa mga bakla kaya lang nung time na yon irritable talaga ako sa kanya kasi pag may tinatanong ka, ang kanyang sagot para kang parang hindi ka miyembro at isa pa, parang hindi ka Pilipino. Ito nangyari ngayon sa kay Lula. Galit na galit dito sa mga congressman at isa na rin dito si Bongbong Marcos na pinagmamalaki niya nitong SSS na mayroong umanong mag-loan ka na may mga 6 pang buwan na bago ka kakaltasan. Marcos, hoy, shout out muna ako sa mga kapwa natin Filipino dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat po kayong lahat sa probinsya sa Bohol, sa mga kaigsuunan, sa mga kaparentihan o mga kaamiguhan diya sa Bohol. Amping mo kanunay sa Bohol at sa mga kaibigan ko rin dito sa YouTube na lagi pong nagko-comment, marami po salamat sa inyong suporta. Nandyan ho kayo lagi. Ito na ang bigyan natin reaction. Yung kanina napanood din nyo, yung si Lula na galit siya. 4 na oras na ako nakapila! 60 taon ako nagtrabaho! Mga congressman may kotse, may allowance na milyon! Kami lumalangoy sa pawis! Mamatay na ba ako bago ko makuha ang pension ko? Nanay, sandali lang po, huminga muna kayo. Normal ho yun na magagalit ka talaga kapag pumupunta ka sa opisina ng gobyerno kasi hindi lahat ng mga tao doon na pinapansin ka o papansinin ka sa iyong concern. Kahit naman siguro sino, di ba? Na kapag pumunta ka sa mga opisina ng gobyerno tapos ganun ang ipapakita sa iyo, senior citizen ka na nga, yung baston nga niya pinapalo na dahil sa galit na galit ni Lula. So, yung sinasabi ni Bongbong Marcos na yung mag-loan ka ng SSS ay madali na daw. Loan yan, Marcos, Hindi ho yan tawag nito. Hindi ho yan bigay sa gobyerno. Babayaran pa rin ho yan. Halimbawa ako maglo-loan. Okay. Yung sinabi mo may mga palugit ka pang 6 na buwan. Mas okay pa dito kaysa magbayad ka sa Bombay. O totoo naman. Okay yun na hindi ka na mag-Bombay kasi ang Bombay magkano rin ang interest sa Bombay. Kaya lang wag mo ipagmalaki yung SSS na mag-loan ka dahil hindi mo rin pera. Contribution ho namin yan. Ang problema ho yan, ikaw mismo ang may problema niyan kasi ang yabang mo. Naisip mo ba yun mga sinasabi mo doon? Sa sinabi mo na Ito, nabigyan niyo bang concern itong mga pension na sa mga SSS ngayon sa mga senior citizen? Binigyan mo ba to ngayon ng attention dito sa mga kagaya nung Lula na yung nagwawala? Kakahiya kayo na nasa gobyerno ngayon. Itong senior citizen na to, di natin alam kung anong trabaho noon ito, ba't kumukuha siya ng pension sa kanyang pera niya yan. Natural siya magalit doon sa mga nasa opisina. Kasi alam nga natin kapag nasa opisina ka, nasa gobyerno na opisina, bihira sa mga opisina ng gobyerno na ang babait dyan, karamihan dyan, ang susungit. Bakit ka? Alam ko yan kasi noon, ilang opisina ng gobyerno ang pinupuntahan ko. Minsan nga nakikita ka pa, paglapitan mo, upo ka muna, tawagin na lang kita. Meron ganyan Tapos, puro chika-chika yan sa telepono o kaya, noon di pa kasi cellphone Nung halos lahat ng mga opisina ng gobyerno sa Pilipinas, halos naikot ko yan na may mga pinoprocess ako noon ng mga dokumento. Halos lahat dyan. At makatagpo ka talaga ng mga opisina na sobra din ang walang hiya ang mga empleyado dyan. At ito yung opisina ng SSS siguro. Di ko alam kung saan to. Nag-viral to si nanay si Lola Yung itong senior citizen na to tungkol ho sa kanyang pension. Anong sabi niya? Nakakahiya yun Mamatay na ba ako bago ko makuha yung pension ko? At isa dito ang problema dito sa gobyerno kasi wala kayong atensyon dito sa mga nangyari ngayon. Ayun Bongbong, yung sinasabi mo sa SSS.
Sa lahat ng ating mga kababayan na SSS member, meron akong magandang balita. Simula itong Disyembre na ito, ay makakapagbigay na ang SSS na tinatawag na emergency loan. Dahil habang nasa ilalim, halimbawa, ng national emergency, ay magbibigay ng emergency loan ang SSS. Ito ay isang pautang na ang bayad ay mababa lang, 7% lang. Bukod pa riyan, ay meron tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, pagtanggap ninyo ng loan galing sa SSS, sa 6 na buwan, sa unang 6 na buwan, hindi kayo kailangan magbayad para sa loan amortization. Para naman mapagaan ang inyong dala. Magagamit po inyo itong loan na ito para sa inyong pangangailangan, lalo na, kagaya ng aking nabanggit, pagka-emergency, ito po ang makukuha ninyo sa SSS. At tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ko sa SSS upang makahanap ng iba't iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at makatarungan na alternatibo sa microloan at emergency loan. Maganda po ito kasi imbis na pupunta po kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay meron na kayong magagamit at ang babayaran lang ay 7% lamang. Kaya sana ito'y makatulong po sa inyo lahat. Proud na proud pa siya nun. Grabe ka. So, ilang ano pa kaya to? Ilan pa kaya mangyayari ito na ma-upload ka sa social media bago bigyan ng atensyon dito sa mga problema ngayon sa bansa? Ito nga flood control natin ngayon eh. Ito ngayong, bakit ka mo itong mga senador ngayon, congressman ngayon, aligaga dito sa impeachment ni VP Sara, pero ito kay Bongbong Marcos, wala silang pakialam ngayon dito. Nabanggit ba nila to? Hindi ah. Kasi, alam nila na papatayin din yan. May ano ba sila dito? Na si Marcos ba mismo nag-prepare sa kanyang legal team para haharap dito sa impeachment nito isinampa dito? Wala, kasi alam naman nila na hindi talaga yan hindi talaga uusad yung impeachment ni Bongbong Marcos. At ito pa, pinagmalaki mo tong mga ganitong klase na pag mangutang sa SSS, madali na. Ang baba ng porsyento sa mga interest na babayaran. Babayaran pa rin mo Bongbong Marcos eh. Saan kaya ang utak dito? Akala siguro niya, yung pag-announce niya doon sa may SSS na yon, akala siguro niya, tataas ang kanyang moral, tataas ang kanyang pagkatao doon. Oh my God. At ito yung pansinin ninyo, itong senior citizen na nagsalita na galit na galit. Kaya nga ka pinagdasal doon sa isang senior citizen din kasi hindi ka matino eh. Ayun ng isang senior, naalala niyo yun, nung pinagdasal din to siya. O itong ibalik lang natin ko anong reaction dito sa itong dalawang senior citizen ang ano natin ngayon dito dahil hindi nila masikmura itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Ay, nako, ito yung isang senior citizen, oh. Puro kademonyohan siya. Kunin mo na. Araw-araw nagdadasal ako na mamatay na si Marcos. Totoo yan. Hindi ako takot sa kanya. Kala mo takot ako sa kanya? Kahit pumunta ako doon sa Supreme Court, ay sa Congress, mga bangak na Congress ba? Di ba kawawa, no? Mga senior citizen ngayon. Panahon ni Tatay Digong, hindi ko narinig ang mga senior citizen na galit na galit sa gobyerno, galit na galit sa presidente. Iba ka, Bongbong. Iba ka talaga. Wala kang katulad sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas na tapos February na. Halos na mag-February. Anong pitsa na ngayon? 31. Kunting tiis na lang. Mag-impeachment na naman ni VP Sara. Ito na ngayon ang pinaghandaan talaga sa mga senador at saka itong sa mga congressman. Itong si Soto at saka itong dito sa Senado. Presidente ka pa naman ng mga senador. Ganyan ang asal mo, Tito Soto at saka itong mga congressman dyan. Kung napanood din yung mga balita ngayon sa House of Representatives kung sino yung sobrang nasaktan doon sa pagbasura ng impeachment ni VP Sara. Nakikita ko lang grabe talaga nila, hindi nila matanggap yun Dilima. Etong si Chua, etong si Redon, yan ang mga nangunguna ngayon dito sa pagkundina daw sa Korte Suprema. Ba't di nyo palitan ang Korte Suprema? Imagine niyo 15 ang mga nasa Korte Suprema.
ang bumoto na ibasura ang impeachment ni BP Sara. May hukus-pukus pa ba yun? Na yung mga 15 na yan, may kay Bongbong Marcos dyan na appointed. Hindi ho yan lahat kay dating Pangulong Duterte. Ang hirap sa inyo kasi, diktahan nyo na kapag pabor sa inyo, tuwang-tuwa kayo. Ito ngayon kasi, hindi pabor sa inyo. Kaya ngayon, nanggalaiti kayo sa Supreme Court. Galit na galit kayo dito nasa Supreme Court ngayon. Kaya, gusto nyo talaga na i-impeach ang Vice Presidente. Nagsalita na nga ang Korte Suprema. Ayusin nyo itong sunod na impeachment. Ayusin nyo na para hindi na kayo masaktan, hindi na kayo mabigo dito. So, ibalik natin itong usapan dito sa dalawang mga senior citizen kay mga nanay. Nako, Bongbong Marcos. Anak ka pa, tutuusin, anak ka lang din dito sa mga to. Pero dito sa nangyayari ngayon, nawala silang gana sa'yo, nawala sila ng respeto sa'yo bilang presidente sa Pilipinas na kulang ka sa atensyon sa mga kagaya nila. Nako po, Bongbong Marcos. Gaba ha, ang gaba, intindaan mo, hindi talaga magsaba. Palapit na ang gaba sa'yo.